Rene Bueno. Wala pang live si Attorney Clear mga kapsat pero ito na. Ford's Fight Back. Kailan to? 20 hours ago. Tama ba to? Attorney kasi. Ito na. 15 minutes. Buenos dias, buenas tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Kalimutan muna natin mga definition sa libro. So, Kong Miao Miao Barsaga face charges to be filed by the Forbes residents. Nako po. Bro, sa episode na to. Bilisan natin. Kalimutan din natin ang mga panlilindang sa politika. Ngayon, titigan natin ang sentro ng kontrobersiyang bumapalot sa Pilipinas. Ang kaso ni Congressman Kiko Miao Miao Barsaga. Hindi lamang ito tungkol sa isang rally sa labas ng Forbes Park. Ito ay tungkol sa hilaw na kapangyarihan ng protesta, ang manipis na linya sa pagitan ng malayang pananalita at sedisyon, at ang etikal na luwid na kailangang lakarin ng bawat opisyal ng gobyerno. Si Barsaga ba ay isang kampyon ng mga mamamayan? O isang pabayang sulsulero o tagapag-udyok? Ang sagot, tulad na makikita natin, ay hindi simple. Dito, ang protesta ay nagdudulot ng malaking gulo. Hindi natin alam kung bakit gustong-gusto nito mang gulo eh. At pati sa loob ng Kongreso kung ano-ano ginagawa. No? Nanguurot ng mga kasama niya doon. Isa na doon si Sandro Marcos, si Congressman Sandro. Ang isa sa kanyang napagtuunan ng kanyang panguurot dyan sa plenaryo. So balikan natin yung eksena, no? Ni Barsaga na nangunguna sa isang rally sa labas ng Forbes Park. Partikular na malapit ito sa nilalangaw, attorney, nilalangaw. Dahil importante ang detalyeng ito. Ang tanong dito kasi ganito. Yung lugar ba na ito, yung McKinley Road, ay tinuturing na isang pampublikong lugar na nangangailangan ng permit galing kay Yorme, no, sa ilalim ng Public Assembly Act o yung Batas Pambansa bilang 880. Yung Forbes Park kasi ay isang eksklusibo at gated na komunidad dyan. Mga bigatin nakatira dyan. Ambassador, senador, kongresista, mga sikat na tao, artista, maging ang presidente ay meron yata, no? Hindi ako sigurado ang bahay dyan. Ang lugar sa labas ng mga gate ay iba. Ito ba isang publikong kalsada? Ito ba isang sidewalk? Ang sagot, ang magtatakda ng pangangailangan sa permit na dapat aprobado ng City Mayor. Sa pagkuha ng permit, may tinatawag tayong 5-day rule. Kinakailangan kasi na yung permit, no, may twist dyan eh. Kung ang team ni Barsaga ay nag-apply para sa isang permit na hindi bababa sa 5 araw bago ang rally at hindi kumilos si Yorme, dito ang permit ay ipinapalagay na ipinagkaloob na deem approved, no? Ito ay isang mahalagang legal na depensa sa partiyan ng mga nag-rally na pagbibintangan na wala naman yung approval, walang pirma si Yorme. Yan, depensa nilang legal yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tandaan nyo sa ilalim ni Mayor Isko Moreno. Ang Maynila ay may mahigpit na patakaran, walang permit, walang rally. Ang ibang mga lungsod ay maaaring may katulad na mga lokal na ordinansa. Ang mga panuntunan ng Makati ay critical dito. Okay? So, tataka nga ako bakit hindi lumitaw si Mayor Binet at wala man lang binanggit tungkol dito sa rallying isinagawa ni Kiko Barsaga. Pero nakita natin yung PNP doon, di ba, sa gated community ng Forbes Park. No? Naroon sila upang mapanatili ang kaayusan at instructed sila na hindi sila lalapit ng 100 metro ang layo, no? At hindi makikilam sa isang mapayapang pagtitipon. So, dapat mapayapa ang pagtitipon. Pero tingnan natin yung aspeto ng sedisyon na sinasabi nila tungkol doon sa mga salita at intensyon, no, ni Barsaga. Kung marirecall natin na nawagan si Barsaga para sa pagbibitaw ng Pangulo, sigaw na sigaw yan, Marcos resign. Yan ang sinasabi niya palagi. So, dito, ito ang sentro ng argumento ng sedisyon. Dito ginamit ni Barsaga ang Facebook at iba pang mga platforms, no, upang itaguyod yung rally at ipahayag ang kanyang mga pananaw, no.
Sabi niya, galit siya sa corruption eh. Itong mga post na ito ngayon ay magsisilbing napakahalagang ebidensya laban sa kanya. Okay. Ano ba yung eksaktong sinabi niya? Gumamit ba siya ng nagpapasiklab ng wika? Direktang nananawagan ba siya para sa isang karahasan o mga illegal na gawain? So, dapat malaman natin yung mga detalye na yan para tayo ay makapagbigay ng isang mas magandang opinion kung liable ba to si Barsaga. So, tingnan natin yung clear and present danger rule, no? Principle. Dito, ito ay isang mataas na pamantayan upang malampasan, no? Yung salita ba ni Barsaga ay lumikha ng isang agarang banta ng karahasan o rebellion. Ang mga korte kasi ay lubang maingat pagdating dito sa paghihigpit sa pananalita. Kasi meron tayong freedom of expression, freedom to peaceably assemble, no, freedom of speech. So ingat na ingat ang korte pagdating dyan. Tingnan naman natin yung pagtanggi ni Vice Presidente na hindi daw niya kinokontrol dito si Barsaga o hindi siya nagbibigay ng directive dito, no, para sa mga action na gagawin. Ito ay mahalaga dahil pinapahina nito ang mga argumento na pinag-uugnay yung ugnayan nitong dalawang tao na to na may purpose na magkaroon ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Yan ang sabi-sabi, no? Sa US kasi may tinatawag tayong seditious conspiracy. Bagamat hindi direktang naangkop sa Pilipinas, nagbibigay ito ng isang kapaki-pakinabang na balangkas para sa pag-unawa sa legal na konsepto. Ngayon, tingnan naman natin yung reklamo ng NUP. Ito yung partido dati ni Barsaga at maginot tatay niya nung buhay pa. No? At tingnan natin yung ipinakita din ng mga bastos na larawan. No? So, talakayin natin to. So, ang National Unity Party, yung NUP nga, ito yung dating partido ni Barsaga. Ito ang naghahay ng reklamo sa House Committee on Ethics. No? So, nagdagdagan tuloy ng isang layer ng intriga sa politika itong si Barsaga. So ngayon, tingnan natin yung detalye ng mga reklamo laban sa kanya dyan sa House of Representatives at bakit ba siya sinampahan ng reklamo? Ano ba mga dahilan? So sabi doon sa complaint, hindi daw karaniwan yung pag-uugali niya. Malabo at parang hindi normal. No? Ito ang mga salitang madalas bitawan ng congressman na puno ng Antipolo City. Nagkaroon nga ito ng speakership bid, di ba? Na parang itinuring nila na hindi naman seryoso or disruptive lang talaga. At pumasok pa nga ito minsan sa kwarto ni Congressman Sandro Marcos at siya daw ay tatakbong speaker at kung siya ay mananalo, kung susuportan siya ay siya ang gagawing deputy speaker. Meron ding doon sa reklamo na siya ay nagpapakita ng mga bastos na larawan ng babae. No? Although hiwalay na siya, no? Na walang kinalaman sa rally, ngunit bahagi ito ng pangkalahatang reklamong etika. So ano yung mga eksaktong mga larawan na ito? Marami, no? May pagkabastos na larawan na nakapost sa Facebook, no? Medyo may kalaswaan doon sa mga nakita natin mga retratong ipinakita ni Congressman Puno during one of his meetings at the House of Representatives. So dito, ang masasabi ko lamang dito ay dito sa inuugali ni Barsaga, parang sinusudog niya yung batas ng pambansa. Nasisira yung imahe at reputasyon ng kanyang mga kasamahan dito. At unang-una, yung institusyon na kung saan ay kasali siya. No? At sabi ng kanyang mga dating kasamahan sa NUP na nilabag daw ni Barsaga ang mga tiyak na probisyon ng Code of Conduct and Ethical Standards, no, diyan sa House of Representatives. No, ito yung Code of Conduct para sa mga opisyal ng gobyerno. At medyo nag-aalala sila, no, dahil sa ikinikilos, no, ipinakikitang ugali, no, ng kongresista at yung kanyang pampolitikang atake sa Kongreso. Sinasabihan niya ng mga buhaya, sa higher ups naman, sa presidente, sinasabihan niya na mag-resign na lang at corrupt. So marami, no? Hindi mo alam kung may nag-uutos o may kasama tong nagdidikta kung ano ang sasabihin at gagawin, no, laban sa gobyerno. Ngayon, tingnan natin yung pinagmulan ng kanyang rally-rally dyan sa tapat ng Forbes Park. Una, sinabi niya na pupunta siya doon sa Forbes Park, no? Papasukin nila at pupuntahan yung bahay ni Romualdez, Nico, at ng iba pa mga opisyales. So dahil dito, siyempre, matatakot yung mga residente.
doon sa posibleng aksyon na gagawin, no, sa pamumuno ni Barsaga. At nung una nga siyang dumating, napunta pa doon sa Dasmariñas muna, ngunit lumipat patungo sa McKinley Road. At dahil doon, nag-alala na yung mga residente dyan sa Forbes Park, no, na nag-alala na posibleng masira yung kanilang mga ari-arian, yung gamit dyan sa Forbes Park mismo as a result, no, ng protesta, no, at makabati yung mga bakod na masira, di ba? Kasi nakita nila kung ano yung nangyari sa Mindiola nung nakaraang buwan. So dahil dito, humingi ng protection yung mga residente, no, para sa mga bahay sa kahabaan ng McKinley Road na pagmamayari ng mga pribadong sibilyan. Kasi hindi mga ordinaryong tao yung nakatira dyan. May mga ambassador, no, may mga senador, may kongresista, may mga sikat na mga personalidad dyan, artista, at sino-sino pang may mga talagang may sinabi sa buhay. So dahil sa ginawa niya ni Barsaga, pwede ba siyang idemanda ng Homeowners Association sa pagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa o paglikha ng isang pampublikong istorbo. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. May disturbance siyang kinreate, no? Ito ay isang posibilidad kung magkakaroon siya ng demanda. So, tingnan natin kung strong or weak yung magiging demanda ng Homeowners Association base doon sa nangyari nung nakaraang linggo, na kung saan siya yung nanguna pero nilayasan din niya later on yung kanyang mga inimbita sa rally, no? Wala pa yatang isang oras, sumakay sa kotse at umuwi na at naglaro na siguro ng video games yun. Sa ngayon, walang tiyak na naiulat na mga claims sa pinsala laban kay Barsaga. Alam niyo po mga amigos, mga amigas, ito pong kaso ni Kiko Barsaga ay isang salamin na sumasalamin sa ating sariling mga halaga at pagkabalisa. Pinipili tayo ditong harapin ang hindi komportableng mga katotohanan tungkol sa mga limitasyon ng pagtutol, ang mga responsibilidad ng pamumuno, at ang hina ng kaayusan ng lipunan. Maaring walang madaling sagot, walang malinaw na mga bayani o kontrabida, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kasong ito ay tutunog ng higit pa sa mga gate ng Forbes Park. Hubugin ito ang kinabukasan ng protesta, ang mga hangganan ng malayang pananalita at ang mga inaasahan natin para sa mga may kapangyarihan. Ang panghuling hatol ay hindi pa po nasusulat. Ngunit ang mga tanong na ibinabangon nito ay patuloy na hamon sa atin kahit na lumipas ang mga headlines. Ang malaking gulong dulot ng kasong ito ay hinihiling na harapin natin ang mga tanong na ito hindi lamang bilang mga tagamasid, kundi bilang mga aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Alright. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ito pong muli ang lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney. Ayan mga kabsat, so yun nga, dapat lang talaga managot itong dapat lang talaga managot itong si Barsaga mga kabsat. Anong klaseng ginawa? Iniwan pa niya yung mga kasama niya doon, no? Nag-aya-aya pero siya rin yung nang iwan. Di ba, mga kabsat? So, dapat lang talaga siya managot. Shoutout po, kabsat Nora Morales. Kabsat, ongoing yung premiere natin. So, okay na tayo dito. Again, maraming